balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po ang naging reaksyon ng ating kababayan na si Marlon Tapales matapos siya tanungin patungkol sa Pinoy 3 Division World Champion General Casimero kung saan ayon kay Tapales mga idol, hindi niya daw kilala kung sino si Casimero, na talagang simpleng sagot lang mga idol, pero halatang supalpal talaga ito para kay Cuadro Alas matapos sabihin ng kanyang reaksyon sa laban ni Tapales at Inoue na parang wala naman daw ginagawa si Marlon para manalo sa laban sa undisputed fight. At dahil nga dito mga idol, marami tuloy ang mga boxing fans na nagsasabi na sa alitan ng dalawang Pinoy boxer, baka mauwi daw ito mga idol sa away sa ibabaw ng boxing ring. Well, hindi naman talaga imposible mga idol na maglaban si Cuadro Alas at Marlon Tapales dahil nga magka-division sila, lalo pa ngayon mga idol na pareho na silang contender sa mga titulo at isang napakagandang laban to mga idol sakaling mangyari. Parehong may skills kasi ang dalawang fighter, patibayan na lang talaga ng sikmura at panga sa bakbakan. Pero sa ngayon mga idol, medyo malabo muna ito mangyari dahil may mga plano ang bawat Pinoy boxer. Si Casimero posible mapalaban sa Pebrero o di kaya sa Marso, at si Marlon Tapales naman mga idol, plano sa Mayo o di kaya sa June ang kanyang next fight. Kaya abangan na lang natin yan mga idol kung mangyayari ba talaga ang bakbakan na to. Samantala, official na nga po mga idol, naglabas ang ESPN ng kanilang Boxer of the Year sa men's category, kung saan mga idol kagaya sa inaasahan natin, nakuha po ng Japanese Monster Naoya Inoue ang titulo, at runner-up lang nito mga idol, ang kapwa 2 Division Undisputed Champion ni Inoue na si Terence Crawford. Isa sa mga rason ng ESPN mga idol kung bakit binigyan nila kay Inoue ang parangal, dahil sa ngayong taon daw, tinalo nito ang dalawang unified champion sa Super Bantamweight, ang division na bagong salta pa lang si Inoue, at nagawa niya lang ito mga idol sa loob lamang ng halos 5 buwan. Ibig sabihin nito mga idol, sa ganito kaiksing panahon, naging undisputed champion kaagad si Inoue. Sa ngayon mga idol, wala pa naman umaalma sa pagkapanalo ni Inoue sa award na to, dahil secondary lamang ang basihan basta ESPN. Nasa The Ring Magazine talaga ang pagpapasya kung sino ba talaga ang tunay na Boxer of the Year. Kapag sakali nakuha pa rin ulit ni Inoue ang award sa The Ring Magazine, aasahan natin mga idol, nasasabog talaga sa galit si Crawford, lalo na ang kanyang mga supporters na umaasa na siya talaga makakuha ng pagiging Fighter of the Year sa taong 2023. Samantala sa kabilang banda naman mga idol, sa naging panayam nga po ng dating WBC Heavyweight Champion Deontay Wilder sa Facebook page ni Frank Warren, natanong po siya kung ano ba daw para sa kanya ang perfect boxer sa boxing sports. Ano yung mga idol, obvious naman daw ang lakas ng kamao at timing, talagang sa kanya magagaling. At ang jab naman daw mga idol, gusto niya ang kay George Foreman, ang dating heavyweight champion din. At ang tibay daw sa panga sa laban mga idol, gusto niya ang kay Gennady Golovkin. At higit daw sa lahat mga idol, at siya ang pinaka-importante, ang bilis na dapat galing kay Manny Pacquiao. Tested and proven na daw mga idol ang bilis ni Boss Manny. Marami na daw siya pinataob na malalaking pangalan sa boxing sports dahil sa bilis nito na hindi talaga kayang sabayan sa bakbakan. Kaya napaka-importante daw mga idol na andyan daw palagi si Manny Pacquiao para makabuo ka ng perfect boxer sa boxing sports.